Pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa ng higit ₱1 milyong ang mga inarestong dating bagman umano ni Zaldico para sa kasong perjury. Hinala ng kanilang abogado tila sinadya raw patagalin ng korte ang paglaya ng tinaguriang Maleta Boys. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Reaksyon, nakalaya na. Masaya, sir, masaya. Salamat sa inyong suporta lahat. Pasado, 1:00 ng hapon kanina nang makalaya na pansamantala ang 10 nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Inaresto sila kahapon matapos bigong makapagpiyansa para sa kasong perjury. Pero bago yan, ang kanilang legal counsel na si Attorney Levito Baligod dismayado. Tila sinadya raw kasing patagalin ng korte bago makalaya ang kanyang mga kliyente. Biyernes ng umaga pa raw sila tumungo sa Las Piñas Regional Trial Court. Ang ipinagtataka pa niya, bakit may mga dagdag na dokumentong hinihingi sa kanila bukod sa bail money. Kaya na supposed to be 2 oras lang natapos na sana. No? And nalulungkot din ako dahil as a law practitioner, as a litigator, nalulungkot ako na nagkaroon ng ganitong irregular and unusual na proseso. Inupuan nila yung bail application yesterday. Wala pang tugon dyan ang Branch 202 ng Las Piñas RTC. Samantala, bit-bit ang kanilang release order, sinalubong ng hiyawan ng mga taga-suporta ang 10 Maleta Boys nang makalabas sila sa piitan. 3 sa mga dating bagman lang ang nakapagpiyansa kahapon. Kinumpirma ni Baligod na 4 sa orihinal na 18 bagman ang bumawi sa kanilang mga naunang paratang. Katunayan, umabot daw sa milyon-milyong piso ang umano'y inalok sa mga bagman para bumaliktad sa nauna nilang testimonya. Pinakita ni Baligod ang umano'y screenshots ng mga alok na ito. Kabilang daw sa mga umano'y nanuhol ang 2 retired PNP generals na dating namuno sa CIDG, pati na rin ang ilang aktibong pulis at dating police officers na umano'y naging security personnel din ni Zaldico. It started from 5 million, 8 million, 10 million, up to, yun na nga, 20, 25 million. Ipapakita raw nila ang mga text message at recorded conversations na yan sa isang press conference. Samantala, tumugon din si Baligod sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na unreliable witnesses daw ang Maleta Boys. Everything that Matibag says is unreliable also because he was appointed as NBI Director precisely to become a political operator of the powers that be. He is not a professional investigator. He is more of a political operator. No? Higit ₱1 milyong ang kabuang piyansa ng 10 dating sundalo na bahagi umano ng halaga ay galing mismo sa bulsa ni Baligod habang ang iba naman ay ambag ng kanilang mga taga-suporta. Sa August 14 ang nakatakdang court hearing ng mga dating bagman sa Las Piñas Regional Trial Court para sa 4 counts ng perjury na isinampa laban sa kanila ni na ML Party List Representative Laila de Lima, dating National Security Advisor Eduardo Año, dating Senador Antonio Trillanes at Bucor Chief Gregorio Catapang. Una nang iginiit ni Ombudsman Remulla na ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng umano'y mga bagman. Pero pinabulaanan niya ni Romualdez. Sa halip, pinakita lang daw ng pagbaliktad ng mga bagman na walang katotohanan at gawa-gawa lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Giit naman ni Baligod, hindi lang si Romualdez ang posibleng nasa likod ng pagbawi ng kanilang salaysay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.